Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On air. Nako, dumako naman tayo dyan sa lungsod ng Antipolo. At siguro mamaya sikapin natin makausap si Antipolo City Mayor Jun Inares. Alam niyo, napakailap po sa mga interview niya na. Huling makausap ko si Mayor Jun. Hindi ako nagkakamali, yung unang kasagsagan po nung COVID-19 na. Alam niyo, ang lungsod po ng Antipolo, ang Barangay San Isidro, dyan sa Barangay San Luis, yung Sitio Banaba. Di ba't may dalawa pa yata, hindi pa po nare-recover. Dyan naman po sa Barangay San Jose, kumbaga to the rescue. Abay, nandun agad yung kanilang barangay captain para alamin yung kalagayan anong kanilang mga kabarangay. Eto ating kausapin. Nasa linya ng ating komunikasyon ang barangay captain ng Barangay San Jose, si Kapitan Doc Monte Tolentino. Doc Monte, magandang hapon po. Good afternoon. Okay, Kapitay, napapakinggan po sa DCME. At kamusta po ngayon ang Barangay San Jose po ba'y naapektuhan din itong magkasunod na bagyo, Kap Monte? Po, meron Actually, nasa 300 plus na yung evacuees natin. Mm-hmm. Pero may mga lugar naman stable na yung wala na flood and wala na rin landslide. Doon sa tama ba, Sitio Daang Pari ba yun? Di ba nagkaroon ng landslide doon? Yung straight ng Daang Pare, nagkaroon ng landslide. Mm-hmm. So ngayon unpassable pa muna yung daan. Actually, na-recover na rin naman yung casualty ron, yung fatality ron. Kumbaga naman ng natin. Kumbaga to the rescue, na agad yung tulong ng opisina po ninyo, Kapitan? Opo. Na-report naman agad sa atin. Na-coordinate din naman natin agad sa CDRRM. Kasi ang San Jose napakalaki, no? Parang pagka ikaw naging kapitan dyan sa Barangay San Jose, talo mo pa yung mayor dun sa 3rd at 4th class municipality. Kaya medyo marami rin kaming tinamahan na mga sitio, pero lahat naman wala, stable naman lahat ng tinamaan ng baha. Mm-hmm. Doon sa mga doon sa mga landslide area, kasi karamihan diyan di ba, nakatira sa mga bundok na pagka ganitong may mga kalamidad, tag-ulan, harabang naandun yung peligro nila. Bali, meron bang alternatibo na programa ang inyong tanggapan through Mayor Jun Inares para bigyan sila ng relocation site, Kapitan? Actually, Karik, yung lahat ng mga nasa danger zone natin, may record na tayo lahat niya. Mm-hmm. So, iniikayat naman lahat natin ng nasa danger zone. Makapag-apply na sila sa NHA. Mm-hmm. Yan naman tutulungan ng barangay tsaka ng city para ma-i-endorse sila ron. Dahil sila naman yung mga priority. Mm-hmm. Since nasa danger zone nga sila, para mailipat na natin. Tama po, kasi ang problema pagka ganitong may kalamidad, kumbaga siyempre paglalaanan ng pondo ng ating national government, tama po yung tinuro nyo. Ngayon pa lang, kumbaga asikasuhin nila doon sa National Housing Authority. Ano yan? May datos na kayo kung ilan po sila yung ililipat kung sakali? Ngayon nag-encourage pa lang kami ng tao dahil yan kailangan din ng agreement kasama siyempre yung mga nandun sa danger zone natin. Mm-hmm. Kumbaga yung yung food pack, yung mga initial na unang tulong po ng inyong tanggapan po, Kapitan, kumbaga napakabilis po ng inyong assiste kasi monitor ko sa inyong Facebook page po, Kapitan Monte. Nakapag-provide naman tayo agad ng para doon sa mga evacuees natin. And then may follow-up pa tayong parating ng mga ayuda para naman doon sa outside the evacuation center. Sinulungan din naman tayo ng CSWD. Mm-hmm. Nakapagbigay na rin sa atin ng DSWD from Secretary Rex Gatchalian. Kasi napakalaki ng nilalaan ng pondo ng DSWD, kumbaga sa mga bawat barangay,
kumbaga kayang makasurvive ang inyong bawat sitio, Kapitan. Opo, nakapagbigay naman agad tayo ng mga relief goods. And pati yung mga pagkain ng tao. Apa. At Kap, dagdag ko lang, ang tanggapan po ng PIDEA, kumbaga yung programa po ng BADAC at mukhang napakaganda, napaka-epektibo ng inyong ginagawa para, kumbaga, drug clear na ang Barangay San Jose, kumbaga patuloy pa rin po minomonitor. Patuloy pa rin ng minomonitor. Siyempre, dahil may mga nakiklear na bumabalik pa rin. So yun yung inaayos namin kasama ko para sa program ng BADAC. Opa. At siguro habol ko lang nitong kapapasok lang na brigada eskwela, kumbaga napakabilis ang binibigay niyong tulong dun sa mga bawat public school, Kapitan. Kayo na nga magdetalye. Bali namin doon, di lang kami nagbigay kasi ng mga gamit katulad ng ibang ginagawa ko. Ang ginawa ko ng barangay para kasali talaga sa program ay kasama ko sa mga naglinis nag-improve ng mga school mismo kasama kong barangay. Bali lahat naman 20 schools from Barangay San Jose na 20 plus schools from the Barangay San Jose. Lahat naman naikutan natin lahat, nabigyan natin ng pambrigada. Okay, Kap Doc Monte, baka meron kang mensahe sa inyong kabarangay at nasa inyong pagkakataon po, Kapitan. Message lang ko kung meron ng mga ngayon ho kasi nag-uulan pa rin so yung may mga nasa danger zone na nasa gilid ng creek, nasa gilid ng bangin, lumikas na muna. May mga evacuation center naman tayo. Provided naman ng barangay, ng city ang pagkain, saka yung mga ayuda para lang maging ligtas muna dahil dito natin masabi kailan titigil itong bagyo. Okay. Siguro para doon naman sa mga gusto kong tumulong, pwede naman silang makipag-coordinate sa amin sa Barangay San Jose. Okay, salamat po Barangay Captain Doc Montero, Monte Tolentino, Barangay San Jose. Kap, ingat po palagi. Okay po, sige po. Thank you po. Iba't ibang mga programa ng barangay, sari-saring mga isyong kinakaharap ng mga kinatawan ng barangay, pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, deretsahang tanong, deretsahang sagot. Itanong mo kay Kap, dito sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Kapitan Doc Monte Tolentino, Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.